Ito yung siste eh. Wala namang problema kung mag-increase kayo. Increase din yung quality of service. Kaso, palpak eh. Hindi maganda ang serbisyo. Kulang-kulang. Binanggit na nga ni Senator Win. Mas pinili ng maraming motorista na gamitin yung mga toll plaza, skyways especially, para mapabilis yung kanilang biyahe. Ano yan, na-stuck sila sa traffic dahil hindi umaandar yung RFID. Diba? Nagkakabaha-baha. So, sana, bago nyo payagan yung petition na pag-increase, it has to be justified. Wag muna. Wala muna increase. I'm serious. Look at my eyes. Opo. I'm very dead serious. Wala muna increase. Nandito ba yung TRB? TRB, okay, magkano itinaas nyo nitong June? Yung sa toll rates, pinayagan yung pagtaas? Mr. Dito, Chair, mixtan ako. yun po kasing mga toll rates natin actually, ang nangyari po dyan nung mga panahon ni President Aquino, hindi po pinayagan mag-increase. Unfortunately, naipon po yung mga petition sa Toll Regulatory Board. So, ang inabutan ko pong Okay, petition please identify yourself. You are? I'm Attorney Alvin Carulio po, ng Executive Attorney Director. Alvin Carulio, Apo. Executive Director ng Toll Regulatory Apo. Board. Okay, continue please, sir. Ang inabutan ko pong petition ay yung 2018 and 2020 petition ng NLEX po, kung yun na po ang inaano ni Senator Gatchalian. Ang board po inaprubahan yung petition dahil unang-una po meron po tayong tinatawag na kontrata, yung Supplemental Toll Operation Agreement. Tapos may nakalagay po doon na ang ating concessionaire entitled for every 2 years, periodic adjustment for every 2 years. Ang ginawa po ng board dahil magiging malaki po yung impact dahil may inflation po tayo. Ang ginawa po nila, kinonsolidate po yung mga petition tapos inimplement siya by tranches. So kung matatanda yung sinasabing June, first tranche po yun. Hinati po siya sa dalawa para mas open yung impact. So, ibig sabihin, meron pang asahan yung mga motorista. May pangalawa po. Ng pangalawa pa. Opo. Opo. Come on, stop right there. Opo. Ito yun eh. Ito yung siste eh. Wala namang problema kung mag-increase kayo. Increase din yung quality of service. Kaso, palpak eh. Hindi maganda ang serbisyo. Kulang-kulang. Binanggit na nga ni Senator Win. Nandiyan yung palpak na RFID. Nandiyan yung traffic. Kaya nga, sabi kanina, mas pinili ng maraming motorista na gamitin yung mga toll plaza, skyways especially, para mapabilis yung kanilang biyahe. Ano yan, na-stuck sila sa traffic dahil hindi umaandar yung RFID. Diba? Nagkakabaha-baha. So, sana, bago nyo payagan yung petition na pag-increase, it has to be justified. O sige, mag-increase kayo, nasa kontra. Pero bakit may mga problemang ganito? Ayusin niyo muna yan bago namin kayo payagan mag-increase. You have the power to do that. Am I right? Exactly. So meron na po tayong So dapat hindi mo muna pinayagan yung increase. Hinold mo muna hanggat hindi nasosolve yung mga problemang at hand. Opo. Ba't mo pinayagan? For information po ng ating mga senador, ang Toll Regulatory Board is a collegial body po. Mayroon po tayong representative from DOF, DPWH, tapos meron po tayong representante, secretary po ng DPWH, DOTR. I know that. Okay, I'm aware of that. Opo. DPWH, NEDA, DOF, okay, Opo. bilang members. But you can always tell them na Opo. mga pare ko, wag muna siguro natin payagan tumaas to. Kailangan i-presenta mo natin sa kanila yung mga problema bago natin i-go. Siyempre, itong kasamahan mo, papayag naman dahil mahihaya naman sila kung susupalpalin kanila. Taong bayan ang babalik sa kanila. Tama? Tama po Sometimes yun. we need common sense. Ano po? Opo, tama po yun. Actually po, yung as a regulator po, yung TRB Secretariat po, tungkol po dyan sa binabanggit ni Senator Gatchalian, kung ano yung ginagawa ng regulator, ang TRB naman po ay may mga programa na ina-address po yung mga problema ngayon. Kagaya po nung gusto nga namin ma-implement kaagad yung contactless, mali po yung addendum at mag-implement tayo ng contactless. Okay. So, na contactless, wala na po tayong cash
toll plaza. Kasi po ang isa pong nakikita nating dahilan kaya nagkaka-traffic sa ating mga toll plaza, yung iba po nagbabayad ng cash. Tapos dahil sa haba po ng cash lane, dahil mabagal po yung Kaya may pagbabayad, RFID, di ba? At saka dapat wala na rin yung barrier. meron din po tayong programa yan na yung barrierless program na ating po minimiti para tayo ay makasabay sa world-class facilities, toll facilities sa ibang bansa. Okay, sir, Opo. napapalit tayo. Hindi mo nasasagot diretso yung aking katanungan na bago sana kayo pumayag na ipatupad yung increase sa kontrata, di ba? Pwede nyo naman ipa-hold yun, kausapin yung mga kasamahan nyo sa DOTR, sa DPWH, DOF, at sabihin nyo na kailangan ayusin muna yung serbisyo bago nyo igugo lahat yung pag-increase. Ngayon, kailan ulit yung susunod na increase? Ka-increase na ng June, tama? Magkano na? Kasi listahan tayo dito. NLEX Open System, Class 1, 5 pesos. Class 2, 14 pesos. Class 3, 17 pesos. NLEX end-to-end, Class 1, 27 pesos. Class 2, 68 pesos. Class 3, 81 pesos. Now, kailan ang kailan Mr. Chair, ngayong taon po susunod ang second tranche. Kailan po? Most probably po, actually late na po dapat po kung June in-implement, dapat June 2024 meron uli. Pero na-late po sila ng apply. So, kailan ho yung balak nyo mag-increase ulit? Most probably po, this August po. Baka, Wag muna. Wag muna. Wala muna increase. I'm serious. Look at my eyes. Opo. I'm very dead serious. Wala muna increase. Ipapaabot ko po sa ating... Yes, of course. Yung paplag ng mga taga-DOTR, ng mga taga-DPWH, DOF at NEDA, sabihin mo sa amin. Mayaya pangit ng serbisyo tapos mag-i-increase. Kawawa naman yung taong bayan. Yung mga motorista. So wala muna increase, ano? Unless pag nakita namin na maayos na yung serbisyo, wala na mga reklamo, increase kayo. Hindi na nga kaya, tama? Opo. Kasi kung samot-saring problema nandyan, ang dami kayo, ang kapal naman ng mukha nun. Kung sino man yung pumayag na magkaroon ng increase. Tama, sir? Opo. I'm very clear. Ipaparating ko po sa mga miyembro ng board po. Makakaasa po kayo. Okay. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Mer Anti-Chica, tama po Senador Tulfo, pag error ng toll operators dapat itaas ang barrier at free na ang pagdaan hanggat hindi nila naayos para iwas abala. Pahayag naman ni Liberty Gutierrez, gustuhin man natin na magkakaroon ng high-tech sa Pinas pero ang problema kinurakot ang budget na nakalaan para dyan. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Emil Ma'am Ariel. Advice ko is to make an application that will provide us information such as RFID balances, deduction and service information. Para na din may additional evidence ang mga user if ever may technical problem. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.